Maraming salamat, O God, sa iyong makapal na presensya. Ngayong hapon na ito, O God, dalangin ko, ano man ang aming Lord na pag-uusapan ngayong hapon na ito, lahat ng ito ay ituturo patungo sa iyong kalwalhatian. Salamat, Panginoong Yesus. In the name of Jesus, Amen. Happy Mother's Day! Bakit parang ang lungkot nyo? Happy Mother's Day! Palakpak ng malakas! Parang hindi nyo sineselebrate ang Mother's Day. Sige, pwede na po tayo makaupo. Maraming salamat, worship team. Opo, kakanta po. Sasayaw, kakanta po tayo ngayon. Okay lang ba? Ayan tayo. Happy Mother's Day! Alam nyo, maraming salamat kung sino man ang nakaimbento ngayong araw na ito, di ba? Dahil sineselebrate natin ang araw ng mga ina. Amen? Kasi sa buong, pwede kasi na tayo mga ina, hindi tayo masyadong na-appreciate, di ba? Di ba? Na-appreciate ba kayo ng mga anak ninyo? Pwedeng hindi kasi nagkakaroon tayo ng familiarity spirit eh. Yung parang kasi dahil ina-expect nanay, ang nanay, ganito ang dapat gawin, minsan hindi na siya na-appreciate kasi dapat yun naman ang talaga niyang ginagawa, parang gano'n, di ba? Kaya ngayong araw na ito, maraming salamat, Panginoon, kasi i-honor natin ang lahat ng mga nanay ngayong araw. Amen? Palakpakan nga po natin ang lahat ng mga nanay. Be proud, di ba? Na tayo ay isang nanay. Amen? Ngayon, isi-celebrate natin ang Mother's Day. So, dahil i-honor natin ang mga mother natin, ngayon ang araw din na ito, ititakal din natin. It's all about women. Ayan, para sa mga babae. So, pasintabi po sa mga lalaki, bumawi na lang kayo sa Father's Day. Okay lang? Okay lang, sige. Ang pag-uusapan natin ngayon, kapatid, pwede mo ba i-open? Okay lang naman English, Taglish, no? Kasi lahat tayo matatalino, okay lang po, no? Kasi gustuin ko mang Tagalogin, nahihirapan ako. Pero tatry natin ngayong araw na i-translate in a way na maiintindihan natin. Sabi dito, what it means to be a Proverbs 31 woman. Wow. Sino po ba dito ang nakabasa na ng Proverbs? Book of Proverbs. Sige lang po, taas pang kamay. Mga kilikili, ayan. Sa Tagalog, ang book na yan ang tawag ay Kawikaan. Ayun. Ibig sabihin ng Kawikaan, ito yung book ng mga pag-aaral, mga prinsipyo, principles, na karamihan, majority ng nagsulat ng Proverbs ay si King Solomon. At kilala natin si King Solomon, siya ang pinakamatalino na kinreate ni God. Bakit? Kasi nung siya ay naging hari ng Israel, ang tinanong siya ni God, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Kasi bata pa siya nung naging hari eh. Ano yung gusto mong ibigay ko sa iyo? Alam mo, hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya naghingi ng maraming asawa, hindi siya nanghingi ng, gusto ko patayin mo lahat ng mga kaaway ko. Hindi. Ang una niyang hiningi sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo ako, gawin mo akong maging wise. Ano ba sa Tagalog ng wise? Marunong? Matalino? Ganun ba? Wais, di ba? Wais na minsi. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Sabi niya gano'n. Kasi hindi ko alam kung paano magpalakad ng kingdom mo, na binigay mo at pinagkatiwala mo sa akin kasi bata pa ako. So ang gusto ko, Lord, bigyan mo ako ng karunungan na nanggagaling sa iyo para malaman ko kung paano patakbuhin ang kingdom ng Israel. Malaman ko ang tama sa mali at maging fair ako sa lahat ng mga tao. Yon. So kasama pala dito, ang Proverbs kasi binubuo ng 31 chapters. Kaya kung magdi-devotion kayo, gawin nyo 1 chapter a day, mabubuo nyo po siya sa isang buwan. So, halimbawa, mag-start kayo bukas, chapter 1. The next month, matatapos nyo po yung isang buong Proverbs. At ang dami nyo pong matututunan doon. Kung paano mabuhay ng tama, fair, just, correct, and godly. At ang pinakahuli doon, sinama niya ang para sa mga babae, di ba? Espesyal ang mga babae sa Panginoon. Alam niyo po, dahil kung walang mga babae, walang mga anak. Di ba? Kaya ba ng mga lalaking mga anak? Hindi nyo kaya yon. Kaya nyo lang magbigay ng binhi. Pero, ang nanganganak ay ang babae. What it means to be a Proverbs 31. Sige nga po. Ayan, sige. Babasahin muna natin. Okay lang po basahin? Nababasa niyo po ba? Sige. Babasahin natin sabay-sabay sa Tagalog. Kasi baka yung iba hindi masyado, kasi iba malalim ng Tagalog. Babasahin natin uli sa English. So yung para malaman po natin, ano ba yung meron sa Proverbs 31? What it means to be a Proverbs 31 woman? Ano ba ang sinasabi ng Bible sa mga kababaihan sa Proverbs 31? Di ba? Ang sabi dito, mga Kawikaan 31, verse 10 to 31. Ang daling tandaan,
31, verse 1 to 31. Palaging 31, ibig sabihin isang buwan, di ba? Di ba? Ang huwarang may bahay. Sabay-sabay nga po. 1, 2, 3, go! May bahay. Sinong? Pakilakasan po. Sapagkat kaysa mga gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Siya'y umahanap ng balahibo ng tupa at lino. At kusang loob ang kanyang mga kamay ay nagtatrabaho. Siya'y gaya ng mga sasakyang dagat ng mga ngalakal. Nagdadala siya ng kanyang pagkain mula sa kalayuan. Siya'y bumabangon kanyang inilalagay ang kanyang mga kamay sa panulid at ang kanyang mga kamay ay umahawak ng panghabi. So, ano ba yun? Nagsusulse. Binubuksan niya sa mga dukha ang kanyang mga kamay. At nasa kanyang dila ang araw ng kabaitan. Kanyang tinitingnang mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan at hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran. Tumatayo ang kanyang mga anak at tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at ang kanyang pinupuri siya. Maraming anak na babae ang nakagawa ng kabutihan, ngunit silang lahat ay iyong nahigitan. Ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan. Ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Naintindihan niyo po? Ayan, sige. Ibang translation po sa English. Yung iba kasi, ano dito eh. Oo eh. Okay, Proverbs 31, verse 10 to 31. Amplified version po ito para mas naintindihan natin. This is the description of a virtuous woman. Mamaya i-define natin anong ibig sabihin ng virtuous, okay? 1, 2, 3, go! An excellent woman, one who is spiritual, capable, intelligent, and virtuous. Who is he who can find her? Her value is more precious than jewels, and her worth is far above rubies or pearls. The heart of her husband trusts in her with secure confidence, and he will have no lack of gain. She comforts, encourages, and does him only good and not evil all the days of her life. Wow. She looks for wool and flax and works with willing hands in delight. She is like the merchant ships abounding with treasure. She brings her household's food from far away. She rises also while it is still night and gives food to her household and assigns tasks to her maids. She considers a field before she buys or accepts it, expanding her business prudently. With her profits, she plants fruitful vines in her vineyard. She equips herself with strength, spiritual,
mental and physical fitness for her God-given task, and makes her arms strong. She sees that her gain is good. Her lamp does not go out, but it burns continuously through the night. She is prepared for whatever lies ahead. She stretches out her hands to the distaff, and her hands hold the spindle as she spins wool into thread for clothing. She opens and extends her hand to the poor, and she reaches out her filled hands to the needy. She does not fear the snow for her household, for all in her household are clothed in expensive scarlet wool. Wow. She makes for herself coverlets, cushions, and rugs of tapestry. Her clothing is linen, pure and fine, and purple wool. Her husband is known in the city's gates when he sits among the leaders of the land. She makes fine linen garments and sells them, and supplies sashes to the merchants. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. And she smiles at the future, knowing that she and her family are prepared. She opens her mouth in skillful and godly wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue, giving counsel and instruction. She looks well to how things go in her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Happy, prosperous, to be admired. Yun pala ibig sabihin ng blessed, no? Her husband also, and he praises her, saying, many daughters have done nobly and well, with the strength of character that is steadfast in goodness. But you excel them all. Charm and grace are deceptive, and superficial beauty is vain. But a woman who fears the Lord, reverently worshiping, obeying, serving, and trusting Him with all filled respect, she shall be praised. Give her of the products of her hands, and let her own works praise her in the gates of the city. Amen. Lahat ba yan ginagawa nyo, mga babae? Praise God, di ba? Sabi po dito ang Proverbs, tandaan po natin, Proverbs is not only a passage of promises, but it is also about spiritual principles. Dito pa sa Proverbs 31, kung titingnan natin lahat, kukuha tayo ng mga principles kung paano siya magiging relevant in these modern days. Okay? Kasi nung panahon, may nananahi pa ba dito ng kamay? Wala na, di ba? Ngayon, makina na parang kilameng. Tama ba, sister? So, ang sabi din dito, ang Proverbs ay hindi lang applicable sa mga may asawa. Applicable din po siya sa single. Bakit po? Kasi para for you to search kung ikaw ba to na tinatawag ng Panginoon kapag nag-asawa ka na, ikaw ba tong huwaran na babae na Proverbs 31, kapag nag-asawa ka, inihahanda ka nun. Base sa research ko, sabi nila, noong una daw panahon sa Israel, bago daw nag-asawa ang mga Israelites, inaano po nila yan, yung Proverbs 31, minibeditate nila at saka, ano ba ito, laging binabasa. Oo. Kasi para daw po, matandaan nila, kasi habang sinasabi mo siya at lagi mo siyang binibigkas, natatamnan dito sa puso. At kapag natatamnan sa puso, ibig sabihin, meron kang kakayahan, mabibigyan ka ng kalakasan para magawa yon araw-araw. Di ba po? Kasi you speak the word and it will come to pass. Di ba po? Ganyan. At pareho din po ito, ang Proverbs 31 ay para din sa mga tatay. Bakit? Kasi para kayo ang tumulong sa mga asawa nyo, sa mga asawa natin, kung hindi pa sila yung tinatawag o hindi pa sila katulad ng nandito sa Proverbs 31. Amen? Amen. So sabi po, next po, kapatid, what does it mean to be a virtuous woman? Ano ba ibig sabihin ng virtue? Sige po. Ang sabi dito sa Tagalog, ang virtuous daw ay huwaran. Walang bahid dungis. Wow! Tayo bang lahat walang bahid dungis? Lahat ba ng babae dito sa Rema ay walang bahid dungis? Ano yung walang bahid dungis? Having or showing high moral standards, qualities. Ang kanyang moral standards ay excellent. Kaya yung ibang version ng tawag sa kanya is excellent woman. Diba? Pag sinabing excellent sa school, outstanding, ikaw yung pinakamataas. Tama? Diba? Pinakamataas ng score, outstanding. Hindi lang very good, but
outstanding, ganon. Morally excellent, behaves in a moral and correct way. Alam niya yung tama at yun ang kanyang ginagawa. With noble character, ang kanyang character ay noble. Ano sa Tagalog ng noble? Upright, at higit sa lahat, wise. Ginagamit yung utak, di ba? Bakit daw? So, tingnan natin ang principles. Next po, kapatid. What is a woman according to Proverbs 31? Number 1, she is rare. Tandaan po natin. Ano sa Tagalog ng rare? Bihira. Ayan. Bihira ang mga babae. Sabi niya, an excellent woman who is spiritual, capable, intelligent, and virtuous, who is he who can find her? Her value is more precious than jewels, and her worth is far above rubies or pearls. She is not like the rest of the world. Kakaiba siya. Ang Proverbs 31 woman daw ay set apart and different from the others. Kumbaga, kung ikaw yung babae, kakaiba ka sa ibang babae. Ngayon, i-check nga natin, anong kakaiba sa iyo na babae na ngayon nakatauhan mo ngayon, di ba? Sabi dito sa Romans 12:2, yan. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Maraming babae sa atin, pero sa lahat ng babae, kayo ang pinakasalan ng asawa ninyo, di ba? O nga po pala, bago tayo magsimula, siguro nagsimula pa pala, no? Pwede po mag-request na lahat muna ng mga, sino po dito yung may mag-asawa? Na magkasama ngayon. Ayan, magkatabi ba kayo? Katabi niyo po yung asawa niyo? Parang nahiya ka, sister. Oo. Be proud na siya yung asawa mo, di ba? Sino po, lahat po ng mag-asawa, gusto ko po, pwede po mag-request na sana tabihan niyo po yung asawa ninyo. Okay? Pwede lang po, tabihan niyo po yung asawa niyong babae o kaya lalaki. Kung nandito naman yung, alibawa, wala yung asawa, nandito yung nanay at nandito yung kanyang mga anak. Lumipat na po yung mga anak, tabihan niyo po yung nanay ninyo. Okay lang po yon. Sige po. Game na po. 1, 2, 3, go. Proverbs 31 is an obedient woman. 1, 2, 3. Wala ba? Wala. Katabi ka mo na? Sino po ba dito yung anak na hindi niya katabi ang kanyang nanay? Wala? Lahat katabi na po? Tama? Sino po? Okay na? Sino po? Si sister. O nga pala. Nasa yung nanay mo, be? Wala na siya sa upuan niya. Ay, ayun, ang nanay. Dulo-dulo kayo. Magkagalit ba kayo? Oo, magre-rekindle tayo ng relationship. Sister, baka pwede mong tabihan ng iyong nanay. O gusto mo si nanay ang pupunta sa'yo? Magsasubmit ba siya sa'yo, sister? Ay, siya ang nag-submit. Iba talaga, oo. Iba ang kabataan ngayon, di ba? Ang nanay ang sumusunod sa anak. Oo, iba. Ayan ang Proverbs 31 woman. Yan ba talaga? Oo, ayan. Meron pa po ba? Okay. Tapos, ang gusto ko po sana, hawakan niyo po yung kamay ng asawa ninyo. Kasi Mother's Day naman ngayon. Okay, sister, brother, wag naman kayong mag-away dito, sa bahay na lang. Nahihiya, wag po tayong mahiya, kasi asawa niyo naman po yan. Wala na po tayong magagawa, asawa niyo na po yan. Hindi niyo na po yan matatakwil, okay? Tapos, alimbawa, yung nanay niyo, hawakan niyo rin po yung, o kaya anak, yung mga anak, hawakan niyo yung kamay ng nanay niyo, di ba? Kung proud kayo sa nanay niyo, hawakan niyo yung kamay niya, di ba? Ngayon, mamaya, sabi dito, hawakan niyo lang yung kamay ninyo. Sabi po dito, she is where? Kasi daw, hindi siya nagko-conform kung ano ang meron sa world. Ano ba yung meron sa world ngayon? Di ba? Marami sa mga babae dito sa atin ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Number 1, kapag ikaw ay nakakakilala sa Panginoon at isinasabuhay mo kung ano ang salita ng Panginoon, ikaw ay considered na rare. Amen? Amen. You are a rare woman. Ang sabi din po niya sa Matthew, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life and only a few finds it. Hindi lahat ng dumadaan sa, karamihan ng mga tao, dumadaan dun sa pamilyar na daan, yung common road. Pero ang mga babaeng Proverbs 31 is a very rare na dumadaan sila dun sa narrow gate. Bakit? Kasi yun ang pinakamahirap. Diba? Mahirap yung ginagawa ng mga babae. Hindi lahat ng babae gumagawa ng kung ano ang ginagawa nila yung responsibility nila bilang mag-asawa.
Di ba po? So karamihan din sa mga babae ngayon is nagtatrabaho, hindi lang sa bahay, nagtatrabaho pa sa opisina o kaya merong business. Sinasabi po dito na hindi lahat ng tao nakakapunta dun sa narrow gate kasi nga mahirap. Minsan sa atin, kapag nahihirapan, umaayaw. Kasi kapag mahirap, ang literal ang normal ang reaction ng katawan kapag mahirap, umaayaw na siya. Kasi ayaw natin ng nahihirapan. Pero we are, di ba sabi, arise and trash. Lahat ng dumadaan sa trash, ang kapalit nun ay victory. Para po tayong alam niyo po yung word na breakthrough? Hindi ka makaka-breakthrough kung yung meron kang lead. May nakaharang po, lahat po tayo may nakaharang po dyan bago tayo makapunta sa promised land natin. Ang sabi ng Panginoon, you need to break it through. Kumbaga ito yun, break it through mo. Ganun. You break it through. Lahat ng harang na yan, you break it through. Sirain mo kung ano yung maharang na yon para makapasok ka. The same thing, nung mga tao sa Israel, bago sila nakapasok sa land of promise, anong ginawa nila? Ang dami nilang giants na kinangker. Ang dami nilang giants na pinagtagumpayan. 40 years in the wilderness para matrain ang kanilang character. At minsan, ang pagtitrain sa atin ng Panginoon, hindi masarap, di ba? Masakit. Pag nagdisiplina ang Panginoon, masakit. Lahat ng bagay na pinapantay mo sa relasyon mo sa Panginoon, tatanggalin niya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, I am a jealous God. O gusto ko ang glory ay sa akin lang. Siya, hindi sa akin si God na nagsasabi. Kung ang glory ay sa Panginoon lang, ang gusto niya, siyang number 1 mo sa kanyang buhay. At hindi lahat ng babae nagagawa yun. Kasi nga, mahirap. Di ba po? So, ang sabi po dito, rubies and precious jewels are hard to find. They are rare, that's why their value is so high. Kaya nga, di ba, kapag bumibili tayo ng alahas, nakabibili na ba kayo ng alahas? Magkano yung diamond? Ilangan ba to? Pag pataas yung karat ba yun, mas mahal. Kasi ibig sabihin, yung value niya, mas mahal. Pas makapal na makapal ang gold, mas mahal din. Di ba? Tama? Kapag habang kumikinang ang diamonds, mas mahal din. At pag nagbigyan mo ng kulay yung diamonds, ang pinakamahal doon ng diamonds ngayon is pink diamond. Ewan ko kung bakit siya mahal. Ganun yung value niya. Tayo po ba, pag sinabi sa atin na we are precious, jewel are hard to find, ano bang value natin? Kinukonsider ba natin na tayo mga babae, yung value natin is hard to find? O common lang din, di ba? Are you considered rare? Jewel? Di ba? Kapag ba ikaw tinignan ka, are you different from the rest of all the women here in Marikina? Anong pinagkaiba mo sa ibang babae? Lahat tayo nanay, lahat dito. Pero anong pinagkaiba mo? Bakit ka naging kakaibang nanay sa iba? Anong meron sa'yo? Let's assess ourselves, di ba? Nung kami ni Sam, nagdi-date pa lang. May share ko lang, brother. Okay lang ba? Okay lang, wala ka nang magagawa. Dito ka. Nung kami nagdi-date na ni Sam, hindi ko pa alam na nililigawan niya ako. Sasabihin ko ba? O sige na, sasabihin ko na. Kasi nanonood kami ng sine. Tawag nito, nanonood kami ng sine. Nakalimutan ko magdala ng jacket. Nilamig ako. Tapos, siyempre, gano'n ako ng gano'n. Tapos sabi niya, nilalamig ka ba? Kasi may hinahon siya magsalita eh. Di ba, alam niyo naman pamalihan niya. Nilalamig ka ba? Sabi niya. Uy. Tapos sabi niya, may gano'n. Gusto mo, yung gano'nin daw. Ay, brother, hindi ako nagpapahawak. Hindi ako nagpapahawak kung hindi ko boyfriend o hindi ko asawa. Wala pa naman akong asawa, di ba? Lalo na kung hindi naliligaw, bakit mo ko gustong hawakan? Kasi nilalamig ka eh. Tapos sabi niya, hindi, kaya ko yung lamig na to, hindi ako nagpapahawak. Kasi I know may value eh. Tapos, bakit mo ako gustong hawakan? May gusto ka ba sa akin? Ganon, tinanong ko kagad. Siyempre, di ba? Direct to the point. Para nabigla siya, kasi yarang hindi siya sanay na ganon. May gusto ka ba sa akin? Tapos sabi niya, parang siya pa yung nagpabebe. Meron. Okay. Kung may gusto ka sa akin, hindi kasi ako nagpapaligaw sa sinihan o kaya kung sa daan. Kasi it's just friends pa lang naman kami, so hindi ko pa alam yung intention niya.
Kung talagang gusto mo ako ligawan at seryoso ka sa akin, pumunta ka sa bahay namin. Ligawan mo ako sa bahay. Ganun po ba? Ibang mga babae, nagpapaligaw pa ba kayo sa bahay? O sa text lang kayo na? Yung totoo. Not-chat lang, nag-wave lang sa FB Messenger. Tayo na, who you, mga gano'n. Dito na mga ganito di ba? Sabi ko, hindi ako nagpapaligaw sa daan. Kung gusto mo talaga, seryoso ka sa akin, puntahan mo ako sa bahay, tapos i-meet mo yung tatay ko at yung nanay ko. Sabi niya, pag-isipan mo hindi kita pinipressure. Kasi kung napipressure ka dito, wag na lang, di ba? Kasi baka hindi ikaw yung inaantay kong lalaki. Kasi nag-aantay ako for my God's will Baka hindi ikaw yung inaantay kong lalaki, o baka hindi rin naman ako yung inaantay mong babae, di ba? So, para hindi tayo ano ba yun, yung extra time for us, sayang naman yung time, energy, effort, at saka mag-emotional investment, kung di naman talaga tayo, wag na lang. Tapos, that was, siguro kung Tuesday yun, nung Sunday, pumunta sa bahay namin. Tumatok siya, doorbell, may dalang pansit malabon. Iyon. Tapos, yung tatay ko, sabi, ting dong, may lalaki dito. Sabi ng tatay ko, Tay, baka nanonood ka. Happy Mother's Day, Nay. At happy birthday, Brother Randy. Tapos, sabi niya, baka yan yung bisita ko. Sabi niya, gaang-akit ba ng ligaw sa yan? Baka nag-aakit ng ligaw, pero wag yun namang, wag yun namang, wag yun namang, baka mabigla. Kasi yung tatay ko malakas magsalita. Parang gano'n. Dinadaan sa boses Sabi niya, hindi, akong bahala dyan. Sabi niya, di pumasok siya. Siyempre, si Sam, di ba? Yun naman po, prim and proper. Hello po, magandang araw po. Ganyan siya. Pasok ka. Sabi na nanay ko, halika, pasok ka. Ganyan. Sabi niya, anong pangalan mo? Ako po si Sam. Dumating ang tatay ko. Sino ang tatay mo? Sabi ng tatay. Di ko alam bakit ba yun ang tinanong ng tatay ko? Sino ang tatay mo? Sabi ka, bakit mo tinatanong kung sino yung tatay niya? Kasi, dahil daw kung sino daw yung tatay, doon daw malalaman kung sino yung anak. Bakit nga ba? Sabi niya, malalaman ko kung sino siya, kung sino yung tatay niya. Kilala mo ba yung tatay niya? Malalaman ko. Sino ang tatay mo? Ang tatay ko po si Ruben Salvador, taga Malabon. Sabi niya, Malabon, natira ako dyan, dati. Malapit dyan sa Nabotas, di ba? Maraming patis dyan. Sabi niya, opo, gusto niya po next week, magdadala po ako ng patis. Wow! So dahil po doon, nagka-chami-chami sila ng tatay ko. Di ba? Yun lang, dahil po sa, sino ang tatay mo? Dahil sa patis, nadala sa patis. Pero gusto ko pong sabihin doon, kayo mga babae, pinipili kayo at namimili rin kayo. Know your value. Huwag magpapaligaw sa daan. Diba? Kung ikaw ay matinong babae, talagang si nanay, mga ganon, grabe naman, nay, oo. Huwag magpapaligaw sa text. Ang lahat na nanliligaw sa text, hindi riyan seryoso. Tandaan niyo yan, ang mga lalaki nang liligaw sa text, hindi yan seryoso. Bakit? Takot yan sa magulang. Takot yan sa interview sa magulang, pero si Sam, kahit na anong tatay ko, sino ang tatay mo? Sinagot niya, ang tatay ko po ay siya. Ayan, di ba? Taga saan ka? Sinagot niya rin, di ba? Hindi siya nagpadala sa kasi, totoo yung intensyon, di ba? Kapag totoo ang intensyon mo, wala kang katatakutan. Pero kung alam mo naman na, kaya mo lang siya niligawan kasi for the sake lang na, gusto mo lang siyang ligawan, kasi at the end of the day, may pustahan, o kaya iiwanan ko din yan, wala kang lakas ng loob na magpakilala sa magulang. Tama ba? Napagod ako. Tama, oo. Kaya kayo mga lalaki, si brother, manligaw ka sa bahay. Huwag sa office. Tama? Huwag sa daan. Tama? Oo, amen. Huwag din sa church. Bakit, sister? Pero kung may natipuhan kayo dito sa church, kaibiganin nyo. Huwag kayong mahiya. Kasi ang hiya ay alam nyo na yan. Oo, diba? Alam mo yan. So, ang sabi po dito, sister, what makes you different? Di ba sabi niya, rare? She is rare. Bakit? Number one, emotionally. Tanungin natin sarili natin, are you emotionally stable? Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Sa ibang version, for it affects everything you do. Kapag ginaguard natin yung ating puso, lahat ng ating kondisyon, lahat ng ating ginagawa ay tama. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-guard niyo yung puso. Are you emotionally stable? Anong ibig sabihin nun?
Wala ba kayong topak? Wala ba kayong mood swings? Ganyan? Hindi ba kayo masyadong madaling ma-offend? Sensitive. Yung uso ngayon, mga pabebe. Ganyan. Di ba? Yung parang, Hindi ko malaman kung bakit nauso yung mga ganyan. Nung dati din, nung dalaga pa ako, ayan na naman. Nung dalaga ako, bago ko pa na-meet si Sam, nakikipag-date din naman ako. At lahat ng nakaka-date ko, gusto ako, pero hindi ko sila gusto. Oo. Siyempre, alam mo yan. Hindi ko na maalala eh. Alam niyo kung bakit? Kasi nagugustuhan nila ako dahil every time na umu-order ako ng pagkain, inuubos ko. Malakas po akong kumain. Ito po ang nalaman ko sa mga lalaki. Ewan ko kung totoo, you confirm ha. Pag nagdi-date, pag sinabi na, sige, saan mo gustong kumain? Pag tinanong ako na ganun, alam ko kagad kung saan ako gustong kumain. Pag hindi ako nagpapababy na, ikaw, bahala ka kung dali ka sa motel. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pag tinanong kayo, sagutin nyo ng, saan mo gustong kumain? Ay, bro pa ang tawag na. Bro, gusto ko kumain, ang gusto ko ngayon ay Italian cuisine. At alam ko, tuturuan ko pa siya. Italian cuisine, alam ko kung saan ang pinakamasarap na pizza dito sa Makati. Dadaling ko siya doon. Kasi siya naman magbabayad. Di ba? Nabibigla siya, sige, punta mo kasi hindi ko pa natitikman yun, kakain. Ano gusto mong order? Ang gusto kong order, isang ganito, sure. Dami kong order. At inuubos ko yun. Minsan, pag hindi niya naubos, ako umuubos dun sa pagkain niya. Malakas po akong kumain. At nabibigla silang lahat. Gusto nila ako na ganun. Kasi pala, pag meron pala silang ibang nakakadate, alam ba, o-order ng pinakamahal na steak. Tapos hindi kakainin yung papabebe, yung ayaw matingahan. Ganon. Siyempre, nagbayad sila. Magkano ang steak ngayon sa pinakamahal? Minimum niyan 3,500 steak lang yun. Magbabayad sila, tapos ang kinain mo lang kapuranggot. Parang ipis. Ayan nga. Parang kinain lang na ganyan. Daga. So, siyempre, sa iiwan. Sayang yung 3,500, di ba? Pero pag kinain mo yun, tapos satisfied ka, ang sarap dito, next time dito mo ko i-date ulit. Kung may second date. Kasi sa first date, malalaman mo na kagad kung gusto mo siya o hindi, di ba? Malalaman mo kagad ang values ng lalaki on the first date. Kaya dapat hindi kayo nagpapabebe, kayong mga babae. Tama? Alam dapat yung gusto. Pag tinatanong ko si Sam, anong nagustuhan mo sa akin? Yan. Laging sinasabi sa akin, ang nagustuhan ko sa'yo kasi alam mo kung ano yung gusto mo. Hindi na siya nahihirapan, hindi ako pabigat. Ganon. Hindi niya ako kailangan kalad ka rin sa ganito, ganyan, kasi yung papilit ba na, saan mo gustong kumain? Bahala ka na. Saan mo gustong pumunta? Ikaw. Yung walang, dapat may sagot. Anong gusto mong kainin? Adobo. Ayan. Magluto ka ngayon ng adobo. Ganyan. Di ba? So, dapat emotionally stable tayo mga kapatid. Huwag tayong pabebe. Di ba? Dapat meron tayong, alam natin kung ano ang gusto natin. Kasi hindi manghuhula ang mga lalaki. Di ba? Ayaw nyo rin ang nagpapahula, di ba? Yung parang, isa pang ugali ng mga lalaki, mga babae, yung isang araw hindi papansinin yung asawa. Totoo ba yan? Biglang nagagalit. Siyempre yung lalaki, anong reason ba't nagagalit ka? Di mo alam? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung ba't ako nagagalit sa'yo? Hindi nga, sabihin mo, di ba? Bala ka. Pinapatagal, nagpapababy pa. Yung gusto niya, yung habulin mo ako, alamin mo, ba't ako nagalit? Minsan nabubisit yung mga lalaki sa ganun. Tama ba mga lalaki? Oo siya. Bakit? Oo. Dapat, pag galit ka, on the spot, sabihin mo, naiinis ako kasi inubos mo yung ulam kanina. Hindi mo ko tiniran. Para alam niya. The next time, titiran ka. Diba? Ganun kasimple. Minsan kasi may communication gap tayo eh. Yung parang sa tagal ng pagsasama natin, akala natin, kilala niya na ako, kaya alam niya na kung ba't ako nagagalit, alam niya kung kailan ako nagpapabebe. Totoo ba, mga asawang lalaki, kilala niyo na ba ang asawa niyong babae? Minsan hindi pa, di ba? Kasi nga minsan ang mga babae may topak. Pag magkakaroon, di ba? Iwas-iwasan. Pero sabi, above all else, guard your heart. Lagi natin iingatan ang puso. Bakit? Kasi number 2, in speech. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong laman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Kaya hindi totoo yung mga nagkikimkim sa galit. Yung, galit ka ba? Hindi.
Mga ganon. Hindi, pero yung tono, galit. Di ba? Ganun. Ano bang ginawa ko sa'yo? Wala! Mga ganon. Pero yung kilay, Do you walk the talk? Pag sinabi mo ba na ito talaga yung sinasabi mo? Kung magsalita ka ba, magaspang ka ba? 'Di ba? O kapag nag-nagger ka ba? Ano ba sa Tagalog ng nagger? Bungangera. Ang sakit, 'di ba? Bungangerang babae. Grabe. Bakit ang mga babae kilala sa pagiging mabunganga? Zion! Maligo na! Ganyan. Hindi ako yon. Alam yun na. Di ba? Di ba? Magkasma ka ba? Harsh ka. Ito pa. In speech, chismosa ka ba? Ayan. Chinichismis ba? Alam nyo ba, pag nagchichismis pala kayo, ibig sabihin, insecure kayo. Chismis is a form of insecurity. Bakit? Chinichismis mo yung ibang tao kasi gusto mong iangat yung sarili mo at gusto mo silang ibaba. Oo. Kaya dapat hindi kayo nagchichismis. Kasi it's a sign of insecurity. Parang feeling ko wala na ako lipstick dito. Meron ba? Sa dami ng... Kaya nga, kapag ang Proverbs 31 na babae is secure. Diba? Walang maichismis sa kanya kasi secured siya. Therefore, hindi rin siya nagchichismis sa iba kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya chismosa. Diba? Kayo po ba, ang dami niyo po bang time sa bahay para magchismis? Ay, nako, oo. Taas po ang kamay ng mga chismosa. Wag na pong itaas. Oo, wag na pong itaas. Pero ang sinasabi po dito, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. At ang sabi sa Ephesians, nababasa niyo po? Ephesians 4:29. Do not let any unwholesome talk, kasama po dyan yung unwholesome talk, yung mga green jokes. Kung maka-joke, akala mo naman parang hindi babae. Di ba? Yung parang akala mo lasanggero. Sabi niya, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. O with S, mouths. But only what is helpful for building others up. Kapag doon in speech, dapat nakaka-encourage lang yung lumalabas sa bibig. Di ba? Sister, ang ganda mo ngayon. Di ba? Sabihin niyo sa akin. Maliit na bagay, thank you. According to their needs, that it may benefit those who listen. Kung ano yung, dapat may discerning spirit din tayo, kung ano yung kailangang marinig ng tao na kausap natin. Kung alam na natin, malungkot yung, yung kausap natin, malungkot ka ba? Tinatanong pa, di ba? Malungkot ka, sister? Bakit? Bakit? Sister, wag kang mag-alala. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Di ba dapat mga ganun? Ang lumalabas sa bibig natin, dapat nakaka-encourage. If you know the Word of God, yun ang lalabas sa bibig ninyo. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang puso natin ay punong-puno ng salita ng Diyos, yun ang lalabas sa bibig. So ano po ang lumalabas sa bibig nyo? Baka mamaya puro probinsyano. Ititest natin na. Anong oras ang probinsyano? Oy! Pabebe! Di ba sabi kanina dapat alam? Pag tinanong, alam ang sagot. Anong oras ang probinsyano? Bago magprobinsyano, ano? Alam na alam. Pagkatapos ng probinsyano, ano? Ha? Bagani. Tapos ng bagani. Alam na alam talaga. Oo. Ang daming time sa bahay. Oo. Yan po ang mga babae ngayon, nasa probinsyano. In speech, do you walk the talk? Ano po yung number 3? Sister, social skills. Magaan ka bang kasama o pabigat ka? 'Di ba? Ang masarap kasama yung mga taong magaan kasama. Masiyahin, 'di ba? Yung magaan lang, hindi yung pabigat, hindi pabebe, hindi bugnutin, hindi yung yung laging nakalibre, parang ganun. Laging nakasahod, parang mga ganyan. Sasama ko sa kanya kasi lilibre niya ako, parang ganyan. Social skills, 'di ba? Ang sabi dito sa Romans 14:13, so, let's stop condemning each other. Legalistic ka ba masyado? Sister, bakit ka ganyan ang suot mo? Kita ang tuhod. Alam mo, lingiya po talaga ako magsuot ng ganito. Hindi po ako sanay kung pwede lang magpantalon. Next time, magpapantalon na. Opo. Bakit ganyan ang suot? Kita ang peklat mo sa Kita ang peklat mo sa tuhod. Bakit? Proud ako dyan. Kasi ibig sabihin, in-enjoy ko ang kabataan ko. Sino may peklat sa tuhod? Taas ang kamay.
Proud ako siya. Yung mga tao ngayon, bata ngayon, walang pekla sa tuhod kasi laging naka-gadget, oo. Ang sabi niya, decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Huwag kang ikaw yung magiging cause ng pag-alis nila sa church. Ang dami nang umalis dito sa church. Bakit? Hindi sinabi kung pero may dahilan yon kung bakit sila umalis. Na-offend. Kasi gaspang magsalita ni ganito. Sinabi niya sa akin, pangit daw ako. Na-offend. Nagdala ako ng Christmas party, pero hindi sila nasarapan. Sa susunod, di na ako magdadala. Ay, grabe. Di na ako nag-aayos ng next time kasi ayos ako ng ayos. Dumi naman sila ng dumi. Sister, magaan ka bang kasama o mabigat? Alamin niyo sa sarili niyo kung magaan kayo, ha? Marami pa ba kayong kaibigan? Pag konti na lang, that's a sign. I saw a sign. Oo. Next, ano pong sabi? Mindset. Are you a positive or negative person? Lagi ba kayong nakareklamo? Yung parang, everyday, hi, buhay. Ito na naman, Monday na naman, magtatrabaho na naman. Walang lumabas sa bibig kundi reklamo. Walang lumabas sa bibig kundi grumbling. Para walang yun, no? Grumbling. Reklamo. Walang lumabas sa bibig kundi puro mga negative words. Puro puna, yun, tama. Lahat na lang, walang nakita sa asawa kundi puna. Ito lang sinahod mo? Di mo alam kung ano yung pinagdaanan ng asawa niya bago siya nakasahod ng ganito. Di ba? Bakit ngayon ka lang umuwi? Hindi mo alam. Namuntik na siyang masagasaan dun sa kanto ng molino. Tapos ginaganyan mo lang. Bakit ka pawis na pawis, ha? Hindi mo alam. Hindi siya nakasakay ng jeep, kaya naglakad siya simula hanggang sa bahay. Pero lahat nakapuna. Bakit ganito yung t-shirt mo? Ang baho! Pag naglalaba ako, hirap na hirap ako maglaba. Hindi mo alam, sister, kung anong pinagdadaanan niya, yung dugot pawis niya para maibigay sa'yo yung 500 para lang makapamalengke ka. Kasya pa ba ang 500 ngayon a week? Kasya pa! Di ba? Galing ng mga babae. Di ba? Lagi ka bang may tamang hinala? Yung bang, bakit ka nagabi? Dati dumarating ka 7:30 Bakit ngayon 7:35? Grabe! Alam nyo, kakapanood nyo yan ng teleserye. Ng probinsyano Sinong pinatay ni? Mga ganito. Mga bagani. Sister, iba ang sa teleserye, iba ang realidad ng buhay. Iba ang istorya ng buhay nyo sa istorya nila. Kaya wag niyong wag niyong na-late lang ng kon. Wag masyadong sister, masyadong negative. Kapag laging negative, 'di ba sabi ng mga lola-lola, kapag lagi kang negative, lagi kang mamalasin, parang ganoon. Dapat umpisa pa lang, maganda na yung umaga mo, aura mo para lahat daw ng maganda sa araw na 'yon dadaloy sa iyo. Tama ba 'yon? Tama, 'di ba? Amen. Kaya dapat ingatan din natin ang ating isip. Kasi ang sabi sa Philippians 4:8, whatever things that are true, totoo lang, walang halong kasinungalingan, honorable, right, pure, lovely, admirable, excellent, and worthy in praise, think of these things. Ano yun? Ano ba yung mga bagay na ginawa sa'yo ng Panginoon? Yun ang i-meditate ninyo, kapatid. Ano yung mga pangako sa inyo ng Panginoon? Every day, alam niyo po ba, meron tayo mga daily blessings na binibigay si God. Kasi ang sabi niyo yun they are new every morning. So, ibig sabihin, yung blessing for today is nakaset na yan for today. Bukas, iba naman. Kaya pala, konektado yan nung sinabi ni God sa atin na, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Kasi yung worry mo for today is just enough, the grace of God for that worry is just enough for today. Kapag kinuha mo yung worry for tomorrow, hilahin mo yung energy mo para bukas, ang tendency mo, pakapal yung dinadamdam mo na bigat, ang tendency, lulubog ka doon sa bigat na yon. Lulubog ka sa ganong worry. Kaya ang sabi ng Panginoon, whatever is true, whatever is worthy of praise, yun lang ang dapat na isipin. Kaya nga po siguro hirap na hirap yung mga anchor every Sunday. Pag sinabing, sinong gusto magpatotoo? Yung iba ayaw, kasi walang maisip. Na ako ano yung gustong ipatotoo sa Panginoon. Wala bang ginawa sa inyo ang Panginoon na mabuti? Meron, di ba? The moment na may nakain nyo yung paborito nyong pagkain, that is worthy of praise. Kasi the moment na sumweldo kayo, that is worthy of praise.
The moment na nandito kayo, that's worthy of praise kasi hindi tayo na aksidente. Minsan ninineglect natin yun kasi common na siya eh. And mostly, yung mga common na yun, hindi na natin pinagpapasalamat sa Panginoon. Ang gusto natin, something spectacular, yung dapat tumama sa loto para, Lord, praise God! Hindi po ganun. Kapatid, kapag nakapag-asawa ka ng Proverbs 31 woman, para ka niling nanalo sa loto. Eh, malalaman natin yan kung talagang tumama kayo sa loto. Ano po pong sinabi dyan? Next po kapatid. Spiritual. How is your spiritual life? Lagi ba kayo nagbabasa ng Bible? 'Di ba? Do you have a gentle and quiet spirit? Kasi yan ang sinabi po sa 1 Peter 3:4. Be known for the beauty that comes from within. Ang tunay na kagandahan ay nanggagaling sa loob. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit is so precious to God. That's why, si Moses, nung na-meet niya si God face to face, nung pagbaba niya sa Mount Sinai, hindi na siya sobrang nagsashine yung mukha. To the point na kailangan niyang italukbong. Kasi nasisilaw yung mga taong tumitingin. Bakit? Yung glory ng Panginoon na-transfer sa kanya. At some point, yung ibang glory, nakinabang siya doon. Nabigyan siya ng kakatiting na glory lang, nag-shine. Kumbaga reflection pa lang yun sa mukha. Hindi na makita ng mga tao sa sobrang nagsashine. It's the same thing kay Jesus. Noong sa transfiguration, di ba? Hindi na makita nila Peter, sino yun, di ba? Sa sobrang nag-shine ang glory ng Panginoon. Kapag tayo ay malalim sa Panginoon, ang glory ng Panginoon ay magsashine din sa atin. Therefore, yung continence din po natin, magaan. Kaya pag nakita ka, wow, sister, iba yung ganda mo ngayon. Kasi yan po ang glory ng Panginoon. Pero makikita mo kagad yan sa mukha, yung parang pag nakita mo, parang lungkot, masyadong mababa yung, baba, kala mo wala nang bukas, parang ganun. Parang ganyan. At ang lungkot nyo kasi, sister, brother, oo, pinag-usapan natin, ganyan, parang lahat kayo, ang lungkot. Be joyful, di ba? Wala na tayong hahanapin pa. Katulad ng inawit natin, lahat ng pangako ng Diyos, pag sinabi niya nga. Amen? Amen. And number 2, grabe number 2 pa lang. She is worthy and loves her husband well. Do you love your husband so well? Sabihin niyo. Tingnan niyo ang asawa ninyo. Alam niyo po, submission is part of love in marriage. Alam niyo po yan, di ba? There's always one leader lang sa family. Sa pamilya, isa lang po dapat ng leader. So, ang tanong ko po sa inyo, sa pamilya ninyo, sino po ang leader? Si babae o si lalaki? Sagot po. Tinatakot mo, brother. Sagot ka. There's only one leader. Ngayon, nasa sa inyo po yan, mga lalaki, kung yung leadership, binigay nyo sa babae. Pero there's only one leader. At ang leader po palagi ay lalaki. Kasi siya yung unang kinreate si Adam, di ba? Tapos, out of dun sa ribs ni sino? Si Adan. Bakit? Sabi ni God, si Eva. Sabi ni God kasi, si Adan, nalulungkot. Kahit nandito na lahat, pinivide ko na lahat, pero parang gusto niya ng kasama. Siyempre, hindi naman niya makausap yung mga aso, leon, chuchu. Hindi niya, kasi hindi niya kauri, di ba? At alam kagad ni God ang need natin. Bago pa niya, di ba? Hindi nag-ask si Adan. Nakita kagad ni God yun. Number 1 na insight po doon. Ang Panginoon, alam niya kung anong pangangailangan mo. Bago pa niya sabihin yun, ibibigay niya na niya sa'yo. Basta kailangan mo. 'Di ba? So kung kailangan mo talaga ng Adan, nag-aantay ka ng sarili mong Adan, ibibigay niya po yun sa inyo. Tandaan niyo po yan. Kasi nung sinabi niya, sige, bibigyan kita ng Eva para, katuwang. Ano ba sa Tagalog ng katuwang? Helpmeet. Kaya po tayo may asawa para maging katuwang. Ang lalaki, tandaan po natin ang leader, at ang babae, ang siya pong helpmeet. Siya po ang katulong natin sa bagay-bagay, parang support. Hindi po siya alila. Tandaan, magkaiba po yung alila sa katulong sa buhay. Okay po? So, ang sabi po dito, she brings good and not harm to the family. Sabi dito,
all the days of her life. Sa buhay po ba natin sa pag-aasawa, ang binibigay nyo lang po ba mga babae ay good all the days of your life sa inyong asawa? Paano? Do you comfort your asawa? English. Kino-comfort niyo po ba yung asawa niyo? Ini-encourage niyo po ba siya? O, kung halimbawa, may bisyo siya, pinagdarasal niyo ba na mawala yung kanyang bisyo o ninanag niyo siya? Di ba po? Ina-uplift niyo po ba siya pag siya'y malungkot? O, yan kasi, puro kayo sisi. Sinabi ko na kasi sa'yo, hindi ka nakinig sa akin. Madalas may ganun ng mga babae. Parang marunong pa sa lalaki, oo. Alam niyo po, pag yun na po yung desisyon ng lalaki, hayaan niyo na yun. And then face the consequence para maranasan ng lalaki kung ano yung consequence ng decision niya. Di ba po? Huwag na po natin sila na inag. Kasi po, ang sabi po dito, sister, happy spouse, happy house. Di ba? Kapag ang asawang lalaki ay masaya, masaya ang buong bahay. Tama ba? Mako? Yes, pero dito sa balalaki, happy spouse, happy house. Kapag masaya ang mag-asawa, masaya ang buong pamilya. Kasi ang nakikita ang pinakapundasyon ng isang pamilya ay sa kanilang mag-asawa. Amen? Tandaan po natin, love is an action word. Ibig sabihin ng action, may ginagawa kang action para lumitaw yung love. Hindi lang po siya, puro siya emosyon. Love is a decision. Every day, desisyonan mo na mahalin yung asawa mo kahit na hindi na katulad yung itsura niya nung first time kayo na nagkita. Siyempre, lahat ng bagay nagdi-deteriorate. Yung bahay nga natin, inaanay eh. Di ba? Yung katawan natin. Siyempre, ilan na ang nilabas niya ng panganganak? Ilang anak na yan, brother? Gusto mo yung katawan katulad pa ni Tapos, pero inanak mo ng inanak. Ilan? 5? Siyempre, ang balat niyan magsasag na. Diba? Huwag kayong maggawa ng mga bagay na imposible. Magiging posible lang yan kung meron kayong perang pampabelo. Pero naturally, ang katawan, kapag may lumabas na 5 bata, definitely, hindi na yan katulad nung sa una. Parang goma ba? Diba? So, yun po. Ang next po dito is, sister, she is diligent and hardworking. Sa buong Proverbs 31, verse 10 to 31, karamihan po doon is kung ano ang ginagawa ng babae. Ang ibig po ng sabihin ng diligent, masipag, industrious. Ayan, masipag po siya. Hardworking. Anong ibig pong sabihin nun? She is always busy. No time for chismis. Ayan, oh. Diba? Kapag marami kang ginagawa, wala kang time sa pagchichismis. Tama po? Kapag wala kang, busy-busy ka, no idle moments, hindi ka natatamad, wala kang time manood ng telenovela. Kasi ang dami mong gagawin eh. Maglalaba ka pa, magtutupi ka pa, papaliguan mo pa yung ganito, papakainin mo yung mga aso, gaganto mo ganyan, ihahanda mo yung para bukas na Diba? Ang babae na diligent and hardworking, she spends money wisely. Hindi siya gastador. Diba? Patalinong mamamili. Kaya kapag nag-grocery, matagal. Kasi, ganun ba kayo? O mabilis lang? Kasi ako matagal eh. Kasi pinipili ko na ito bang bibilin ko, alin na mas nakakamura ko kung pareho lang naman ang ingredients. Diba? Ang sa akin po, ang heaven sa akin kapag pumunta ako ng palengke. Nung lumipat kami sa Pasig, wow, 3 oras ako sa Pasig. Kasi ang laki ng Pasig market. Wow, heaven sa akin. Ang daming baboy, ang daming manok, ganyan, pinipisil-pisil, titignan ko kung ito ba ay bilasa o ganyan. Yung mga, gustong-gusto ko yun. Gustong-gusto ko yun, na ang dami kong nakikita at namimili ako nung gusto ko. Kasi nga, gusto ko yung pera ko na pinagagasusan, napupunta sa tama. Hindi siya napupunta sa wala. Kailangan maging wais na misis po tayo. Amen? Okay lang naman na mag-ukay-ukay. Kung yun ang ng budget, di ba? Huwag po tayong mainggit sa iba na, yung bag niya. Ano ba yung mamahaling bag ngayon? Hermes. Magkano ang Hermes? 1 milyon. Kung wala kang 1 milyon, huwag kang bumili. Okay lang yun. Hindi na susukat ang value ng isang babae sa halaga ng kanyang bag. Diba? Nasusukat yun dun sa laman ng bag. Diba, sister? Hindi rin nasusukat ang halaga ng babae sa ganda ng kanyang sapatos. Diba? Hindi rin nasusukat ang value ng babae sa ganda ng kanyang suot. Nasusukat ang ganda ng babae sa kanyang mga kamay. Ayan. Kaya may kamay. Tingnan nyo ngayon ang kamay ng asawa nyo.
Ayan. Sige, hawakan nyo. Ano maano? Gaspang daw. Oo, tama. Oo. Amuyin nyo ngayon. Amuyin nyo. Anong amoy? Amoy ginasa. Di ba? Oo. Dalawa lang ang amoy niyan eh. Is either ginisa o amoy sabong panlaba. Kasi ako, proud ako sa kamay ko. Kasi yung kamay ko po, mas maganda yung kamay ni Sam sa akin eh. Yung kamay ko, kamay ng lalaki luya, ayan, maraming ugat. Pero sa bawat ugat na lumabas dyan sa kamay na yan, lahat ng hirap at pagod sinumula nung maliit kami. Kahit ito po, yung mga paso, dahil nagluto ako, yung tilamsik ng mantika sa mukha, di ba, Ate Nene? Pag nag-request si Zion, gusto ko, liempo, luto, kahit tumilansik dun sa mukha ni ate dito, di ba? Ganyan, lahat gagawin. Proud ako sa kamay ko at nagpapasalamat ako sa nanay ko. Kasi nung bata pa lang kami, tinuruan kami ng nanay ko kung paano gawaing bahay. Totoo po to, ha? 5 taon kasi agwat namin ni Marvin. Wala si Marvin eh. Kung kinder siya noon, kung 5 years old siya noon, 10 years old ako. Imagine nyo, sa umaga pa lang, ihahatid ko siya sa school. Tapos babalik ako ng bahay. Kasi 3 hours. In 3 hours, dapat nakalinis na ako ng bahay, nakasaing ako, at nahanda ko na yung mga susuotin. Kasi darating yung nanay ko noon, dadalhin niya yung napamili. Pagdating noon, susundin ko uli si Marvin. Dadaling ko uli sa bahay. Papalitan ng damit. Ganyan. Kasi pa siya, bunso eh. Tapos darating nanay ko, yung mga pamili. Tatad na yan. Tatad ng yung mga ricados. Habang niluluto niya na, naliligo na ako. Kasi magpiprepare ako para sa school. Bago ako pumasok sa school, maghahatid pa ako ng pagkain ng ni Tatang kasi may tindahan kami noon ng comics eh. Pupunta ako doon kay Tatang, ihatid ko siya ng pagkain, mga tanghali yun. Kung 12:30 ang pasok ko sa school, 11:30, naglalakad na ako sa malabay namin hanggang sa Glory. Tapos, init-init, kapatid. Tapos, ihatid ko yung pagkain niya. Antayin ko siyang matapos, si Tatang, papahiin, kasi wala naman siyang relyebo eh. Tapos, saka pa lang ako papasok sa school. Lagi akong late. Ang ginagawa kong suhol sa teacher ko, kasi nagtinda kami ng comics at saka dyaryo, binibigyan ko palagi ng Manila Bulletin yung teacher ko. Hi, ma'am. Present, di ba? Kasi, di ba? Pero kahit na ganun yung hirap ko, nag-excel ako sa school. Simula elementary hanggang, yun na. Hindi ako nagpabaya sa school, di ba? Lagi po ako nasa honor student. Bukod pa doon, sumasali pa ako sa mga extracurricular. Yung mga city council, yung mga president, mga tawag niya? Tawag doon? Student council. Lahat ng extracurriculars, pinuntahan ko, sayaw, kanta, journalism, lumalaban sa hindi ko alam kung saan energy ko nakuha yon. Pero ibig sabihin, no idle moments. So wala akong panahon para maglamyerda. Wala akong panahon para magbarkada. Focus ako kung anong gusto ko. Gusto ko makatapos ng pag-aaral dahil mahirap kami. Gagawin ko yung lahat kahit na ako ng scholarship. So, nung nagtapos ako ng high school, sinigurado ko na kailangan mag-honor ako para pagdating ko ng college, makapasok ako. Kasi pag honor student kayo, automatic, scholar po kayo. At nakakuha po ako ng 2 scholarship po noon. Pagdating po ng college noon, ng 2 ako ng scholarship, meron po sa Quezon City, meron po yung binibigay na allowance eh. Ako pa nagbibigay sa nanay ko ng allowance. Bongga! Pagdating ng April, May yung summer, hindi po ako nakababad sa bahay. Gumawa po ako ng summer job. Jollibee. Welcome to Jollibee. Dito po, langhap sarap. Di ba? At yung ginastos ko po doon sa Jollibee na yon for 2 months, yun ang pinambili ko ng school supplies, bagong bag. Kami ni Marvin noon, oo. Walang gastos ang nanay ko sa akin. Ang gastos niya lang sa akin, baon. Ganun. Ganun ba kayo, mga bata ngayon? Ganun ba kayo? Kaya proud ako kasi kung ano yung hirap ko dun sa nung bata pa ako, natutunan ko yun, nadala ko siya hanggang ngayon mag-asawa. So, hindi ako hirap, marunong akong magluto. Marunong ako ng gawaing bahay. Hindi ako yung pag iniwan mo sa bahay, yung tawag nito, yung hindi alam, yung parang nawala ng yung walang buhay, yung parang ganyan.
napilayan kasi hindi alam ang gagawin. Hindi po. Kaya po dapat kayong mga nanay, tinuturuan po ninyo ang inyong mga anak ng gawaing bahay. Amen? 'Di ba? Kasi matututunan po nilang pag sila ay nag-asawa. Bakit po tayo napunta doon? So, ang sabi po dito, remember, the Lord will always bless the work of... ang sabi niya dito, she has a strong work ethic. Pag nagtrabaho, ano po yan? Pulido. Minsan sa mga office, ang gusto po nila ay mga babae. Kasi kapag ang babae, matikuloso, madaling makita yung parang si Mako. Alam ka, walang kama. Ganyan. Diba? Alam ka agad. Pick up niya kagad kung ano, mabilis. Dapat ang mga babae, mabilis ang pick up. Hindi slow, di ba? Kasi dahil lagi silang busy, laging gumagana yung utak. Kapag po idle kayo, ano ba sa Tagalog ng idle? Tamad ba? Walang ginagawa. Nganga. Ayan. Kapag po nganga kayo, walang ginagawa, napupurol po yung utak natin. Hindi kasi siya gumagana eh. Pero kapag po lagi kayong busy, ibig sabihin gumagana po yan, nag-e-exert ng something hormone sa katawan natin, yung thyroid natin, and therefore, nagbibigay siya ng idea. The more na pinapagana natin yung utak natin, the more na nag-create ng bagong idea. Ganun po tayo kanreate ni God. Amen? Sige po, sister, next. Bakit? Kasi po, sabi sa Deuteronomy, for the Lord your God has blessed you in all the works of your hand. Ang taong masipag, lahat palagi po yan, sinabi ng Panginoon, ibibless niya ang kamay ng mga masisipag. Masipag po ba kayo? Tama, kasi ang mga babae, multitasker yan. Nagluluto, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, naguutos sa pinapakain yung baboy, ang dami. Tapos nakakapanood pa yun ng Itbulaga, Iba, at ang attention span niya, mabilis. Pag sinabi na, magkano ang baon mo ngayon? 70 ka. Magkano ang utang nito? 80. Ganyan Sister Tina. Hindi mo maluloko sa numero, di ba? Ganyan, multitasker kasi laging pinapagana ang utak, di ba? Ano pa? Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Lahat tayo kinreate ng Lord na creative, di ba? With good business sense. Pag sinabi po na creative, magaling po siya ang babae kasi ang isang 500, nasi-stretch niya yan for the whole week. Kumbaga, ang isang kilong baboy, kaya niya yung lutuin ng 3 putahe. Kaya nyo? Kaya! Adobo, prito, ano pa isa? Mechado, ano ba yun? Fritada. Sinigang. Isang hita. Isa pakpak. Isa-isa lang. Di ba? Ganon kagaling ang isang galunggong napapasarap. Hindi lang ba sa prito yan, di ba? May ibang, ganon ka-creative ang mga babae. Hindi kaya ng lalaki yan. Sa kanila, pag prito lang. Tama ba? Ayan tayo eh. At ang sabi po dito, di ba, gusto ko lang pong ibigay sa inyo yung insight na kaya tayong creative. Tandaan niyo po, ang babae lang po ang nanganganak. Amen? So, hindi lang po siya physical, but it's also in spiritual. Pwede na yung idea, yung seed nang galing sa lalaki, idea, ba? Pero ang nanganganak po, para it will manifest, ang nagpipray po niyan palagi at nagko-confess palagi po niyan, nanganganak ba? In spirit. Ang babae. Ganyan po tayo. Kaya nga it goes hand in hand. The most powerful prayer in the world is ang prayer ng mag-asawa. Alam niyo po kung bakit? Kasi two become one. The moment na kayo ay nag-asawa, hindi na kayo 2 tao. Kayo ay pinag-isa na. So kung kayo ay pinag-isa na, alam mo, itong katawan ko, sinabi nung kaliwang kamay ko na punta ka dito. Sabi niya, ayoko. Saan ka pupunta? Hindi ka makakapunta kung saan, di ba? Pag sinabi na pupunta ka rito, makakaalis ka. Makakapunta ka sa kapupuntahan mo. Tama po ba? Bakit? Anong sabi po niya, sister? A house divided against itself will not stand. Kung hindi palagi nag-a-agree, ayan po, kung meron kayong tandaan niyo na po yan mag-asawa. A house divided against itself will not stand. Kung hindi po kayo nag-agree sa isang bagay, wala po kapupuntahan ang inyong buhay. Lagi kayong mag-agree sa isang bagay. Di ba po? Pag mag-submit sa asawang lalaki. Kasi hindi lang naman basta naisip niya lang yun. Siguro may pinaghugutan siya kung bakit na yun naisip. And then let's communicate. Mag-usap kayong dalawa. Bakit mo ba nasabi na ito yung decision mo? Sister, kailangan natin mag-serve sa Lord.
O sige, ano bang gusto mong sir? Gusto ko sa worship team, sabi ng lalaki. Bakit doon? Gusto ko dancer. Mag-agree kayo, kapatid. Pwede yung isa sa isang ganitong ministry. Pwedeng ganito yung isa naman sa ministry, kapatid. Ang gusto ng Panginoon, lagi kayong united. There's always a blessing in unity. Amen? Amen. Ano ba ang sinabi pa dito? Sister, Matthew 18:19. Again, I tell you that two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. Kita nyo? Sinabi ng Lord yan. As long as you agree each other, lalo na ang mag-asawa, it will be done in heaven. Kasi as if it is one request. Amen? Amen. Ano po ba ang sabi pa? Ang Proverbs 31, next sister. She helps those in need. Maganda yung sinabi niyo po niya dito eh. She opens and extends her hand to the poor and she stretches out, Kapampangan kasi. She stretches out her filled hands to the needy. She is compassionate. It's a two-way. She opens, kapag may nangailangan, ino-open niya yung kanyang sarili, di ba, para maibigay. Pero nag-i-extend din siya ng help. Hindi siya natitinag lang na nandun lang siya, nakaupo. That's why we have a missional community. Di ba po? Tayo mga babae, hindi lang po tayo kinreate para sa bahay lang. Kinreate din po tayo, sabi niya to reach out to the needy, para dun sa mga tao na nangangailangan. So, kung tayo po ay malapit lang dun sa community, mag-join po tayo ng missional community, di ba? At yun naman ang gusto yun naman direksyon ng church natin ngayon. Huwag po tayong maging tamad. Mas piliin po natin na maging valuable, purposely. May purpose, purposeful yung time natin kaysa po sa manood tayo ng TV. Why not gather yung mga kaamigan ninyo? Let's Bible study, let's pray together. Di ba po? Kaysa manood po tayo ng wala namang kapararakan. Amen? Amen. Bakit po? Ano pong sabi po dyan? Next, sister. He that winneth souls is wise. Kung sino daw yung nag-win ng souls ay wise, may wisdom. Sabi po yan sa Proverbs. Amen? Ano pa ba ang next? Next is, she prioritizes her family. Ang sabi po dito, she gets up before dawn to prepare the breakfast. Ayan. For her household and plan the day's work for her servants' girls. Ibig po, she carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. Hindi siya tamad. Hindi po ibig sabihin po nito ay yung Proverbs 31, hindi po ibig sabihin na hindi na kailangang magkaroon ng career. Hindi na kailangan na walang hobbies o social life. Hindi kailangan na it doesn't mean na ang babae ay kailangan sa bahay lang. Ibig pong sabihin dito, kahit na may ginagawa siya na extracurricular, ang number one priority pa rin niya ay ang kanyang pamilya. Di ba? Bakit po? Ang sabi sa Proverbs, sister, a wise woman builds her home. Siya ang nagbibuild ng bahay. Homemaker, hindi po home wrecker. Di ba? Tayo po ang nagmi-make. Ano sa Tagalog nagmi-make? Gumagawa. Nagbubuo sa bahay natin. So, paano daw po ba tayo? How a woman builds her home? Number one, she makes sure her family is raised in the Lord. Dapat yung mga anak po natin, ang mga anak, kailangan magsami tayo sa magulang. Kung kayo ay nakatira pa sa poder ng inyong mga magulang, sumunod kayo kung ano ang gusto nilang para sa inyo. Pag sinabi ng magulang na mag-church, mag-church. Diba? Pag sinabi na umattend ng Sunday school, umattend ng Sunday school. Pag sinabi na umattend ng youth service, umattend ng youth service. Diba po? Number one, ang kailangan ng mga babae, she makes sure her family is raised in the Lord. Number two, dapat provided for. Ibig sabihin yung bago ka makanood ng probinsyano, dapat nakapagluto ka muna, sister. Hindi yung pagdating ng asawa mo, anong ulam? Ay, sorry, nakalimutan ko kasi ang ganda kasi nung MMK, naiyak kasi ako ng todo. Ano bang, sister, kung priority mo ang pamilya mo, laging may pagkain sa hapagkainan. Regardless kung yan ay tuyo, kung yan ay tinapay, hindi po sinasabi na dapat magarbo. Ibig sabihin, hindi nagugutom ang inyong pamilya. Pag may naghanap sila, meron kang napoprovide. Amen?
Number 3, dapat natuturuan natin na magandang asal ang ating mga anak. Di ba po? Kasi learning is first done at home. Kaya minsan sa school, OA na ngayon minsan eh. Nabully yung anak ko, ganyan-ganyan. Bakit nabully? O minsan hindi nabully, sila pa yung nambubuli. Bakit kaya? Anong reason? Ang behavior ng isang bata, nagre-reflect po yan kung paano po ang pagpapalaki ninyo sa inyo sa bahay. Tandaan niyo po yun. So ano ba, what kind of family culture ang binibuild ninyo sa bahay? Do you pray together? Diba? Do you practice hugs? Do you practice saying, I love you? Hindi po ba kayo nahihiya doon? Anong klaseng culture? O, ang culture nyo ba sa bahay, yung magulo, yung laging nakasigaw, laging galit? Saan ka na naman napunta? Sinabi ko sa iyo, puro kadota. Pwede naman sabihin ng maayos, di ba? Laging nakasinghan. Mami, kasi pagod. Mga kapatid, ano po natin, kailangan natin ng self-control. Ang bahay, ang pinaka-effective and siguro nakalagay po dyan, no? Sister, ayan. The home is the first and most effective place to learn the lessons of life. Bakit? Nandyan yung mga taong kakainisan mo. Nandyan yung mga tao na hindi sumusunod sa'yo. Nandyan sa pamilya yung mga tao na hindi ka sinusuportahan. Ang tawag po doon is yung mga sandpaper ng buhay. Yung mga tao na nagpapakinis sa'yo. 'Di ba? Ang unang mga tao na yon lagi sa bahay natin. Anak, asawa, kapatid, kapamilya, kapuso, kapitbahay, yun na. Truth, honor, virtue, self-control, the value of education, honest work, and the purpose and the privilege of life. Sabi dito, nothing can take the place of home in rearing and teaching children. And no other success can compensate for failure in the home. Kahit na ikaw ang pinaka-successful na career woman in the world, pero kung ang bahay mo is a failure ka pa din. Kung ang mga anak mo ay pasaway, kung iba nagda-drugs, parang ganyan, ibig sabihin, at some point, meron ka dong na-contribute kung bakit naging ganun sila. Diba? Kayo po ba, open ba kayo sa mga anak ninyo? Alam niyo po ba kung anong nangyayari sa kanila? Pag galing nila sa school, natatanong ba sila, anak, anong nangyari sa school mo? O hayaan mo na lang. Tinuturuan niyo ba sila na maging independent o palaging nakadepende sa inyo? Tinuturuan niyo, spoiled po ba sila o lahat na lang, kahit, Nay, nasan yung damit ko? Ba't hindi mo kunin sa aparador? Pati ba pagkuha ng damit, kailangan utos mo pa sa nanay mo? Diba? As early as 3 years old, pwede nyo na po silang utusan para maging independent, di ba? Para paglaki nila, hindi sila spoiled. Ang mga bata kasi ngayon hindi nagdaan sa hirap di ba? Hindi katulad namin nung panahon namin. Talagang nagdaan kami sa hirap. And I'm so proud of it. Kasi yung mga panahon na yon na nagdaan ka sa hirap, ibig sabihin kung ano ka ngayon, dahil yung pinagdaanan mo kahapon. Amen? Amen. So ang isa po dito, kapag ang pamilya po natin ay secure, wala pong mga anak na nagre-rebelde. Bakit? Ibig sabihin, ang laging nandun sa pamilya natin is always love. Ang pinakamaganda pong love na pwede natin maibigay sa anak natin is time and communication. Lalo na po kapag yan ay nagdadalaga o nagbibinata. Madalas po yan, masikreto. Mas gusto nilang mag-open up sa kaibigan kaysa sa parents. Ang tanong, bakit mas gusto nilang mag-open up sa ibang tao kaysa sa inyo? Baka naman kasi lagi kayong nega, wala pang sinasabi, tay, alam nyo, bakit? Siguro, turuan nyo, matuto po tayong makinig sa mga anak natin. Minsan, may natututunan din po tayo sa kanila. Hindi lahat ng bagay alam nating magulang. Nasabi nila, ano ba yung madalas ngayon? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pero minsan, yung pinuntahan mo, wala ka namang na-learn na lesson dun Dumaan ka lang Aminin natin yan, di ba? Dinaanan mo lang, pero wala ka namang na-learn na lesson. Ngayon kasi iba na po ang mga tao ngayon, iba na po ang mga bata. We need to understand them para hindi po sila hindi ngayon parang common na lang yung nadidepress. Common na lang yung bipolar. Common na lang yung may panic attack.
Anxiety attack. Hindi po. Ngayon, pag malikot ng bata, ang sinasabi, ay may ADHD yan. Samantalang nung panahon namin, nagtutumbang preso pa nga di ba? Pag hindi na-focus sa school, ang sinasabi, ay, autistic. Ay, ganun ba talaga? Wala naman Binibigyan na lang ng world ngayon ng pangalan yung mga bagay na yun. Pero ang totoo, it's just normal. Di ba po? Pero ang kailangan po, ang family po palagi ang talagang nandoon ang security ng mga bata. Hindi sila magpapaligaw sa iba kung nararamdaman nila ang ang pagmamahal ay nanggagaling sa tatay at sa nanay. Mas gugustuhin nilang kasama ang magulang kaysa lumabas sa kasama ang kaibigan, ang mga barkada. Bakit? Kasi, di ba mas masarap sabihin, tatay ko ang cool Bakit? Wala, kaya kong i-joke. Pero dapat merong may hangganan. Ang tawag doon? May boundary. Di ba? Pero, let's see to it na dapat nakakapag-open up po yung mga anak po natin sa atin para hindi ka sila nabubuntis. Di ba? Saan ka nang galing, ma'am? Nag-ano lang kami. Pero nag-overnight pala somewhere. Dapat may rules tayo sa bahay. Nagsiset po ba? Uso pa po ba ngayon yung mga rules sa bahay? O kahit ano na lang? Di ba po? Ang mga lalaki, wag po kayo masyadong nag-overtime sa, sa office. Kahit anong gawin nyo, hindi po nauubos ang work. Palagi, kahit mag-overtime kayo, bukas may work pa na namin po kayo. Pero yung kakarampot po nyo na additional, magkano? 2,000? Hatiin pa yan ng tax Pero magkano yung ilang oras ang nawala sa inyo sa bahay? Kasi tatanggalin mo pa yung travel time mo sa office Papunta at pabalik. Ang tendency, hindi nyo na nakita yung mga anak nyo kung paano lumaki. Kaya hindi nyo na sila kilala. Nangyari, parang magulang na lang tayo, pero parang nandyan ka, pero wala ka pa rin. Gets nyo ba yun? Hindi ko alam kung gets nyo pero yun na po yun. Okay, ano po yung number 6? She takes care of herself. Huwag tayo magpakalosyang mga babae. Di ba? Your wife today is a reflection of your husband. Di ba sinabi yun ni Pastora? Baby. Yan. Natatandaan niyo ba yung preaching niya? Sabi ni Pastora, kapag sila ay naging mag-asawa, ang asawa mong babae, ang una mong baby sa isang relasyon. Kaya kung ano po ang asawa niyo ngayon is dahil po sa pagpapalaki ninyo mga asawang lalaki. Kaya kung nalosyang ang inyong asawang babae, kagagawan niyo po yun. Kung makatingin naman si brother. Tingnan niyo po ang asawa niyo. Losyang ba? Kumulubot na ba? Ano bang nangyari? Ako, proud ako kay Ate Nene. Kasi nagluluto lang yan, pero ang kilay, palaban. Di ba? Pag naggigisa lang yan, pero ang palaban. Minsan nagugulat ako, matutulog na lang, naka-makeup. Saan ka galing? Wala gusto ko lang naka-makeup. Kasi gusto niya lagi, she feels good, confident kapag nag-aayos siya. Hindi siya losyang. Kaya nga pa sa school, pag pupunta sa school yan, akala siya yung lola Diba? Minsan akala siya yung amo. Hindi po ako na-offend doon. Diba? Kasi ibig sabihin, maganda siya. Maganda ang posto. Kayo ba? Maganda kayo? Minsan, alam mo, hindi mahal magpaganda. Diba? Magkano lang ang lipstick? Magkano ang Everbelena ngayon? May 20 pesos. Meron ba? Di 50 pesos. Grabe naman. Magkano lang ang Johnson's baby powder? Yan, mura lang may 20 Diba? Higit sa lahat, magkano lang ang toothbrush? Huwag kalimutan ng hygiene, kapatid. Minsan siguro kaya hindi tayo kinakausap ng mga asawa natin kasi naggangaganyan tayo sa umaga, hindi pa tayo nagmumog. Diba? Brother, sister, toothbrush din pag may time. Oo, diba? Amen. Kasi nga, ano pong sabi dito? Happy wife, happy life. Bigyan nyo naman po ng pang-shopping ang asawa ninyo. Diba? Yun. Huwag naman sobra, kapatid. Huwag din abusado. Ibig sabihin, once in a while, bigyan nyo naman siyang pang-cutex. Ano ba to? Yung manicure, pedicure. Pakulatin ng buhok hanggang sa manigas. Pakulayan. Kung gustong, minsan si Ate Nene, pag galing sa DO, nagulat ako, hindi ko nakilala kulay red ang buhok. Iba, parang posporo. Oo. Ang galing Saan mo pinagawa yan? Libre lang yan. Di ba sabi mo, yung kapitbahay mo lang? Minsan dumating, parang Dalmatian. Patsa-patsa, may red, may brown dito, may ganyan. Hindi.
maganda ha, kasi nagagawa niya, eksperimentuhan yung buhok niya. Bakit? Libre lang yun. Pinag-eksperimentuhan daw ng kapitbahay. Di ba tama? Sabi mo? Oo. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya nahihiya na i-explore kung anong kagandahan niya. Yan ang dapat. Hindi dapat tayo nagpapakalosyang. Amen? Be proud. Happy wife, happy life. Amen? Next po. Nakapagod pala dito magsalita. Nasaan na? Oh, ayan na. She is strong, beautiful, and secure. Diba? Ang sabi po dito, she is clothed with strength and dignity, and she loves without fear of the future. Yan yung mga babae, malalakas ang loob. Hindi yung matapang na nagar, o yung matapang na nag-under ng asawa. Ibig po dito na matapang, malakas ang loob. Hindi pa bebe, nagtitake ng risk, di ba? They are beautiful inside and out. Yung maganda sa labas, pero maganda din sa loob. Minsan kasi may nakikita kang babae, ang ganda sa labas, pero pag nagsalita, nawawala yung ganda. Oo, di ba? Excuse me. Meron, di ba, ang mga babae dito daw is kailangan with dignity. Ano ibig sabihin ng dignity? Composed. Self-respect, kahit may problema, parang wala lang, kayang dali ng problema. Lahat naman tayo may problema, di ba? Ako ba, nakita niyo po ba na may problema? Lagi po ako masayahin. Di ba po? Nakita niyo naman, di ba, laging high pitch. Kasi gusto ko po laging masaya. Di ba? Parang sayang ang oras natin para laging malungkot. Kasi ang dami nating dapat na reasons para maging masaya. Amen? Amen. With integrity. Anong ibig sabihin ng integridad? Strong moral principles. Dapat may prinsipyo ka. Hindi yung kung napapatianod ka na lang. Pag sinabi dito, pumunta ka dito, punta ka naman. Itong iboto mo, iboboto mo naman. Ayan na, sabi ko, uy, binigyan ka lang ng isang supot ng ganito, ito binoto mo. Kilala mo ba yan? Brother, sister? Dapat may integridad, di ba? Dapat nag-iisip, yung tawag nito, hindi natin sinasayang kung ano yung pagkatao natin. She is walking strong in faith. Pag may problema, ang unang pinupuntahan, ang Panginoon, hindi ang Bombay. Diba? Ang unang ino-open up, ang asawa, hindi sa kumare. Baka mamaya kaka-open up sa kumare mo, maging kayo. Ayan tayo oo. Warrior, not warrior. Lumalaban, hindi yung nag-worry. At higit sa lahat, hindi reklamador. Ganyan po ba tayo, mga misis? Mahina. Oo, kasi minsan guilty din tayo dyan tama? Tama? Pero ang tao daw, ang babae, strong, a Proverbs 31 woman, she is strong, beautiful, and secure. Tandaan niyo po, tayo ay, we are created to endure pain. Bakit? Sige po, sister. Ayan. Nababasa niyo ba? A woman body can bear only up to 45 del. Ano yung del, sister? Del, yun daw yung unit of pain. Pero a mother feels up to 57 del or unit of pain while giving birth, which is equal to 20 bones getting fractured at the same time. Imagine mo. Oh, grabe. Ang sakit mga anak, kapatid. Nagbuntis ka pa lang, masakit na. Ang dami mong hindi mo ma-explain kung anong nasusuka ka na hindi mo malaman. Pag yung pang-amoy mo, kahit nandun sa kabilang kanto, naaamoy mo. Meron kang ayaw na amoy, may gusto kang amoy. 'Di ba? Meron kang hindi mo ma-explain na something na hormonal imbalance. Ang hirap. 9 months mo siyang dadalhin. Masakit sa likod, Subukan nyo, mga lalaki, magdala kayo, subukan nyo lang na kunwari, 9 kilos o kaya 10 kilos, everyday yan umaga, tanghali, gabi, dalagay nyo sa tiyan nyo. Dalhin nyo yun kundi sasakit yung likod nyo, masakit sa likod. Minsan hindi kami makatulog, kung ganito, patihaya, pag ganyan. Mahirap. Tapos pag nanganak, ang sakit. Oo. Masakit kapag nanganak ng normal, masakit din kapag nanganak ka ng CS. Alam mo, nung tanda ko po ito Nung nanganak ako kay Zion, po yun yung panganay ko. Cesarean po kasi siya, kasi malaki siyang bata. So, 8 pounds. Hindi bumukas yung aking cervix, kaya yung ulo niya, gumilid na. So, dito na yung ulo niya. So, ang sabi ng doktor, kailangan niyo po siyang cesarean, CS. Kasi hindi na siya lalabas, hindi na siya iikot ulit, magjuju na. So, nagpa-cesarean. Siyempre, nung nilabas, wala ka naman kasi lalagyan ka ng anesthesia. Hindi mo nararamdaman yung pain. Pero pagkatapos, grabe, sister, kung anong pilipit. Ang higit pa sa lahat sa masakit na yung tahi mo, walang nagsabi sa akin na ang pagpapadede pala ay napakasakit. Hindi niyo ba,
pasintabi lang po yung para lang maranasan ng, kung ano yung sakit ng pagpapadede. Naumpisa po para po siyang ninenel cutter na nipple. Subukan nyo, mga lalaki, inel cutter nyo yung... Ang sakit! Diyos ko, talagang pag dumidede si Sayan, kasi lalaki ba, grabe. So, masakit yung dito, masakit yung tahi mo. Tapos, hindi mo pa naintindihan yung yung... Nalulungkot pa kami kasi wala pa akong yaya noon. Wala pa si ate nene noon. Naiiyak ako kasi hindi ko, dahil first time baby ko siya, hindi ko siya alam kung paano alagaan. Di ba, yung mga bata, ganyan, di ba? Yung ulo. Di mo alam kung paano hawakan, ganito. Tapos, ang una pa noon, wala kasing nagsabi Pupu, ang bata in the first week, di ba pupu yan ng pupu? Akala ko nagtatai. Tapos yung pupo niya, kulay black. Oh my gosh! Ano nangyayari, di ba? Tapos ang higit pa nito, gusto kong kumain ng sinigang. Hindi ko makain kasi hindi marunong magluto si Sam, di ba? Di ba? Kaya binibili talaga ako ng luto sa labas. Tapos meron pa noon, maaisingin ko lang, no? Hindi, nagbigay akong permiso dyan. Yung pong panahon na, hirap na hirap. Kasi nga, pupo ng pupo si Zion noon, di ba? Naubos yung diaper. Pinaano ko ng lampin. Di ba yun? Sabi kasi ng lola ko, dapat lampin kapag kasi daw yung pusod, yung mahanginan. Ewan ko kung sinabi, ang daming pamaiin. Hindi man ako naniwala, di ba? Naubos yung lampin ko. Sabi ko kay Sam, baka naman pwede mong laban yung 10, lampin. Nagsimula ng alas 12. Alas 3 na, hindi pa tapos. Anong nangyari? Naiyak ako, sister. Anong nangyari? Alas 3 na. Nag-ano ka pa din. Naglalaba ka pa din. Para sa 10. Kasi nga hindi sanay. Di ba? Ganun yung hirap na pag ngayon natatawa-tawa na lang kami. Pero nung panahon na yon, ang gusto ko lang pong sabihin, ang hirap pong manganak. Kayo, lalaki, palibasa, lang kayo, bigay lang ng seed, tapos ang nahihirapan ng babae, di ba? Kapag nanganak ang babae, ang maggawa naman sa trabahong bahay, lalaki. Kaya nga may paternity leave, di ba? Kasi nga kailangan namin mag-rest yung katawan namin dahil mahirap pong manganak. Mag-recover, di ba? Kundi ikaw pa din ba lahat? Grabe naman, grabe na siya. Imagine niyo yung 20 bones getting fractured. Pag kayo nga napilay lang na ganyan, dami yung iniinda-inda yung mga lalaki na to. Pag nagano lang, aray ko, hindi mo, masahin mo. Kami nga, 20 bones getting fractured. Sabay-sabay yan. Hindi mo alam kung saan masakit dito. Yun lang. Next po. And then, she is full of wisdom. Ayan. Magaling tayo dito When she speaks, her words are wise and she gives instructions with kindness. Alam niyo po, ang sabi po sa research, ang babae daw, okay lang mag-extend tayo. Okay lang po, malapit na to, hanggang 10 lang po ito Dalawa na lang. Ang babae daw can talk up to 10,000 words in a day. Ayan. Grabe, di ba? Ganyan ko padaldal ang mga babae. Sa dami na sinabi ko ngayon, baka more than 10,000 na to. Pero ang sinasabi, kapag nagsalita naman mga babae, siguraduhin nyo na may sense. Hindi yung may masabi lang. Minsan kasi para masabi lang kahit yung commercial, ba't ganyan yung commercial na yan? Hindi ko gusto yung hilat siya ng mukha ng babae. Pati ba naman yun, problema nyo pa? Kapag nagsalita, dapat po palaging may sense, nakaka-encourage. Di ba? She controls her tongue and her temper. Hindi lang basta yung dila ang kinokontrol, pati po ang emosyon. Bakit? Sabi po dito, sister, the godly offer good counsel. They teach right from wrong. Kayo ba ang tinuturo nyo, yung tama lang? O hindi yung sabihin mo dun sa naniningil, wala ako. Grabe, tinuruan niyo po yung anak niyo magsinungaling, di ba? Hindi, aminin niyo na wala pa talaga, sister. Wala pa po kasi akong pambayad. Baka po pwede, bigyan mo naman ako ng extension. Pwede naman yun, di ba? Hindi yung tago ng tago. Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. But he who holds his tongue is wise. Tandaan nyo, ang bibig is ginagamit lang pang encourage, hindi lang para may masabi lang. Kung walang magandang sasabihin, huwag na magsalita. Pero kung may maganda kang sasabihin nyo naman. 'Di ba? Kung
encourage nyo naman ng asawa nyo, ang anak nyo. Baka minsan yun lang kasi ang hinahanap ng mga mister o kaya ang mga anak di po ba? And then, sabi din po dito, sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. Huwag tayong legalistic. Huwag tayong masyado na, di nakaano, kaya dapat laging may grace. Kung si God nga punong-puno ng grace para sa atin na makasalanan Tayo pa kayong makasalanan para sa kapwa nating makasalanan. 'Di ba? Kailangan minsan mag-ano naman tayo, kung di naman magiging ano sa inyo, yung epekto nun ay hindi nyo ikamamatay. I-overlook nyo na po yun. Ipagpasa Diyos nyo na lang. Amen? Amen. Next po. She is loved by others. Ayan. Kasi daw, her children stand and bless her. Her husband praise her. Sabi ng husband daw, there are many virtuous and capable women in the world, but you surpass them all. Bakit? Kasi, a Proverbs 31 woman, she is a blessing to other people. Diba? People around her say only good things about her. Kayo po ba? Ano po kaya ang sinasabi sa inyo ng mga tao sa paligid nyo? Pag nakaharap at pag nakatalikod. Alam nyo po? Siyempre, minsan kapag kaharap, maganda yan Pero pag nakatalikod kaya, ano kaya di ba mas maganda kapag wala ka doon, ang sinasabi sa iyo is magagandang bagay. Hindi yung mga pangit. Ibig sabihin, kung pangit ang nakikita sa iyo, baka nga naman kasi ganun ka talaga. Minsan i-examine natin. She is loved by others. Ibig sabihin, blessing siya sa ibang tao, hindi siya pabigat. Amen? Amen. Sabi po dito, kung tayo ba, pag sinabi na ang pangalan Nancy, ayan, ako na lang. Pag sinabing Nancy, anong masasabi niyo po sa akin? Ano pa? Mabait talaga. Ano pa? Di ba mga ganyan? Pero pag kayo, pag sinabi yung pangalan ninyo, anong maiisip ng tao sa inyo? Pag sinabing ganyan, una ko malalaman, kuripot. Grabe, masakit yun Pag una sinabing ko, chismosa. Ayokong kasama yun, pabigat. Reklamador. Wag yan. Laging ano yan killjoy yan Diba? Tandaan nyo palagi, kapag naisip ng tao ang pangalan nyo, ano ang una nilang maiisip sa inyo? Mabuting bagay o masamang bagay? You examine yourselves. Kasi kung puro masama yan, di ko naman sinasabi na walang masamang masasabi tayo sa atin, Kasi we cannot please all people. Tama? Meron at merong masasabi sa atin. But, kung mas madami yung masama kaysa dun sa mabuti, baka nga ganun ka na talaga, brother, sister. I-examine din natin, hindi yung masyado tayong self-righteous. Amen? Amen. Ganon din po sa pag-aasawa, di ba? At ganon din po sa mga anak. Bakit kaya hindi nag-open up? Bakit kaya hindi kayo kinakausap ng anak nyo? Baka may hinanakit sila sa inyo. Ano pong bang ginawa nyo? Bakit kaya yung asawa nyong lalaki mas nag-open up pa dun sa kumpare niya kaysa dun sa asawa niya? Baka kasi hindi ka marunong makinig, di ba? Ngayon po ba, kapag tingnan nyo ang asawa ninyo, ayan, kayo yung paborito ko kasi kayo na yung magkatabi. Pag tinignan mo po siya, masasabi mo po ba sa kanya na, hindi ako nagsisi na ikaw ang napangasawa ko? Ay, sister, nakita ko yun, sabihin mo, sinabi mo Di ba masasabi niyo po ba sa asawa niyo na hindi ako nagsisi na ikaw ang napangasawa ko? Di ba? Nasasabi niyo pa ba, kaya hindi, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ikaw ang nanay ko. Di ba masarap yun? Nagpapasalamat ako kasi ang nanay ko ay si Nanay Tessie. Kung hindi niya kami ginapang sa cactus, wala kami ngayon. Di ba? Amen. And I give glory to that, to all the mothers. Amen? So, ang sabi po dito, meron pa po ba? Ayan, malapit na tayo matapos. Pasensya na. Sabi po dito, she fears the Lord. Charm is deceptive and beauty does not last. But a woman who fears the Lord will be greatly blessed. God first always in your life. Tandaan niyo po yan. Hindi po ang asawa, kundi ang Panginoon. Kasi kung ang sorry, ano na ba?
Oo, time na, time na. Malapit na po to, malapit na. Oh, gusto niyo itigil ko na po. Okay lang? Continue? Okay lang. Sige. God first always in your life. Kasi po kung kayo, inuunan niyo ang Panginoon, everything follows very right. Tandaan niyo po yan. Kasi si God, wala naman siyang sasabihin sa inyo na mali. Lagi niyang sasabihin sa inyo, tama. Una, mag-submit sa asawa. Di ba? A Proverbs 31 woman is a person who always reads. Ayan, no? Reads the Bible. Binabasa niyo ba ang Biblia niyo o palamuti lang? Ang number 1 na assignment niyo po, starting tomorrow, 1 chapter sa Proverbs, ang kawikaan, per day. Para pagdating mo ng June, natapos mo yung buong Proverbs. Kasi 1 to 31 chapters po yan. Ibig sabihin po, nilaan po yan for 1 chapter a day. Okay lang? Okay ha, yan ang assignment natin. She reads the Bible, she does her devotion. She prays, she meditates. She knows the promises of God. Alam niyo ba yung pangako sa inyo ng Panginoon, hindi palaging John 3:16 lang. Ano ang paborito niyong verse? Walang nasabi. Kasi kung paborito mo yun, lagi mo yung sinasabi. Di ba? Kasi, brother, anong paborito mong verse? Ano ang Philippians 4:13? Ayan tayo, nangiti na lang. Pero at least alam niya, Philippians 4:13 ang paborito niya, di ba? Oh, so dapat lagi niyo minameditate. Sa ulado niyo yun, kasi paborito niyo yun eh. She knows the promises of God, reverently worshiping. Do you worship the Lord every day? Nag-o-obey ba kayo kung anong sinasabi sa Bible? Do you serve? Nagkikiparticipate ba kayo sa ministry? O lagi lang po kayo nandyan every Sunday? Di ba? And trust in Him with all-filled respect. Pinagtitiwalaan niyo po ba ang Panginoon? Pag sinabi niya nga, ay sinabi niya nga. Amen? Yan ang Panginoon natin. She fears the Lord. Do you fear the Lord, mga kababaihan? Amen. Bakit? Kasi yan sabi po niya, next. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng wisdom, ang una niyo pong dapat gawin ay magkaroon kayo ng fear of the Lord. Sabi po yan ni Solomon. And knowing the knowledge of Holy One is understanding. Knowing, ibig sabihin, nagbabasa kayo ng Bible. You cannot know something nang hindi nyo inaalam. Ang isang bagay na inaalam, ibig sabihin, nire-research. Kaya dapat nagbabasa. Kahit po ang dami naming sinasabi dito, baka minsan hindi naman pala totoo yun. Kayo ang mag-double check. Tama kaya yung sinabi niya dito? Check the Bible, read the Bible, di ba? Kaya nga ang sabi ni Joshua 1:8, keep this book of the law always in your lips. Lagi nyo daw yung sinasabi, binabanggit. Meditate on it day and night, umaga hanggang gabi, so that you may be careful to do everything written in it. That's why, yung whole day ninyo, alam nyo kagad kung itong bagay nitong decision ninyo ay tama o mali. Then you will be prosperous and successful. So you want to be successful in life and be prosperous, keep the book of law always in your lips. There is always power in your declaration. Kaya dapat nang dinideclare natin, palagi ang word ni God, hindi yung puro reklamo. Amen? Amen. Sabi niya, seek first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Yan ang paborito natin. Next po. Okay, nasa huling verse na tayo. Ang sabi sa Proverbs 31:31, honor her for all her hands have done, and let her works bring her praise. Today, no Mother's Day, i-honor naman natin yung mga asawa at ang mga nanay natin. Amen? Paano ba natin siya ino-honor? Kasi po, next sister, know their languages of love. Alam niyo po, sa isang tao, 5 lang po ang ways, yung language niya ng pagmamahal. Ayan, nakalagay dyan. Ayan. Una, words of affirmation. May mga tao na ang gusto nila, yung ina-affirm, yung pag ini-encourage sila through the words. Yung pag sinabi mo, ang galing mo talaga, mahal. Ngayong, ang gwapo mo ngayon. Kaya kita napangasin ng asawa, ang cute mo. Diba? Kayang-kaya mo yan. Ngayong araw na ito, lahat ng problema mawawala kasi kasama natin ng Diyos. Na-uplift siya. Words of affirmation. Yung iba, acts of service. Di ba? Minsan ayaw nila kasi yung ibang lalaki ayaw ng nadaldal eh. Di ba? Ang gusto naman nila, gawa, hindi salita. Ayan. Yung bang acts of service, yung bang pagdating, hinahaian mo na kagad ng pagkain. Minamasahe. Ayan, si Sam. Pag isang request ko lang, pwede mo naman ako masahin. Mamasahin niya ako. Alam mo na. Di ba? Acts of service. Di ba? Minsan, ikaw naman yung gumawa ng gawaing bahay kasi alam mo na pagod na siya. Di ba?
That's an act of service. Yung iba naman, receiving gifts. Hindi kailangang magarbong receiving gifts. Yung iba, masyado namang materialistic ito. Hindi po. Minsan, yung thoughtfulness that counts dun sa gift na binigay mo. Minsan, di ba, isaw lang? Ay, naalala niyo ako kasi paborito ko yung isaw. Dumaan ako dun sa binigyan kita ng ice cream, Dan Eric's. Ay, ang paborito mo, avocado. Ay, ang sarap, di ba? Minsan, bibigyan mo lang siya ng lipstick. Binigyan kita. Hindi yan expired. Di ba? Sale yan. Okay yun, ma'am. Nakaka-uplift, lalo na sa babae, yung naaalala mo siya. Yung pag may nakita kang isang bagay, ay, naalala ko siya, bibilan ko siya nito. Di ba? Yung iba naman, quality time. Mag-date naman kayo minsan, be. Hindi naman palagi na kailangan yung magastos daw kasing mag-date ngayon. Hindi niyo po kailangan ng magastos. Punta lang kayo ng Pantiselo, sulit. Lagi nga, di ba? Meron ba kayong papromo ngayon, Mother's Day? Wala? Di ba murang-mura? Sabihin, namamahalan pa rin kayo. Punta kayong Go to Bob. Sa halagang 20, may go to kayo. Tama ba? Di ba? Namamahalan pa rin. Punta kayo sa kanto. Stroll-stroll lang. Gusto lang kitang kasama. Naalala ko lang nung dalaan ko pa. Di ba? Ang sarap nun, di ba? Yung kasama mo naman, pero text ng text. Pag magkasama kayo, wag nang mag-text. Kaya dapat ang rule kapag may kasama, okay, nasa bahay, walang gadget. Pagkakain, walang gadget. Pag nag-date, ang cellphone palaging nakataob para hindi mo laging nakikita yung taraning, ganyan. Di ba? Quality time. Hindi sa sobrang dami, but yung quality nung pinagsamahan ninyo. Yung bang hindi kanya makakalimutan, tandang-tanda ako, mahal, no October 1, 2008. Pumunta tayo sa sementeryo. Diba? Mga ganun. Tandang-tanda niya. Diba? Huli, physical touch. Minsan yung mga tao, ayaw na niya ng may sinasabi kasi gusto niya na hawakan. Halimbawa, yung may iyak siya kasi malungkot. Minsan ayaw mo nang naririndigan, huwag ka nang malungkot. Alam niya na yun eh. Minsan ang kailangan na lang niya, akbayan, ihag. Minsan pag may time na malungkot ako, si Sam ang ginawa niya lang sa akin, hinagod niya lang yung likod ko, lalo akong naiyak. Mag-iya ganun, no? Kasi ramdam mo, galing sa puso. Nararamdaman niya ba yun? Yung bang, okay lang yan. Walang sinabi, yun lang naman yung sinabi niya, pero iyak ka lang, lalo akong naiyak. Kasi yun yung 5 languages of love natin. Lahat tayo merong ganyan. At lahat tayo gusto natin yan. At the same way, lahat tayo gusto din natin na-reciprocate sa iba. Alam nyo ba yung love language ng asawa nyo? Alam nyo na. Alamin nyo, be. Tanungin nyo. Pag tinanong kayo, sagot kagad daw. Huwag magpabebe. Amen? Amen. Next po. Ending na po ito, mga kapatid. Nainip na kayo sa akin eh. Sorry na. Being a mother is learning about the strengths you didn't know you had. Totoo ba? Hindi mo akalain kaya mo palang gawin yun. And dealing with fears you didn't know it existed. Hindi mo akalain pala, you can extend pala yung love na yun para sa ibang tao. Bakit po? Bakit kayang-kaya ng mga super moms natin yan? Dahil, sabi sa Bible po yan eh. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang kalakasan natin ay ang Panginoon. This is sufficient for you, for my made perfect in weakness. Ang grace ng Panginoon always there for us when we need it most. Tandaan po natin yan. Kaya dapat laging happy-happy lang. Happy spouse, happy house. Amen? Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan. Pwede po ba nating tawagin ng mga nanay? Patayuin po natin. Punta po tayo sa harap. Lahat po ng nanay, huwag po tayong mahiya. Ang mga nanay ay hindi nahihiya. Tama? Amen.